Kung sinasabi ninyo mga commanders in the area, now we have more or less 6 million members. Magkaisa muna uli tayo para sa pagbagsak ng ating Pangulo. Kasi lalo tayo nalulugmok sa putikan eh. Pagkaisa tayo, napalitan ang ating Pangulo. People's move. Magkaisa tayo. Kanina, tinawagan ako. Yung inaasahan natin. Inaasahan namin ng Vanguard of Democracy. Mahirap daw lumusot kasi kontrolado ni First Lady. At nasabi pa doon nung contact natin sa Malacanang, hindi daw kaya ng Pangulo disiplinahin yung kanyang mga tao. Puro nakaw na lang ang inaatupag. Totoo yan, kasi wala na kumplong talagang gobyerno natin eh. Yun ang mataklap eh. Kaya sa zona na wala tayong marinig na maganda, talaga kailangan natin na magsama-sama na. Balitan na talaga kasi wala eh. Hindi niya kaya yung mga galamay niya. Napakahirap magpangulo. Kasi ang akala niya ng ating Pangulo ngayon, isa lang sa senador. Nauupo lang siya doon mag-isip ng batas. Walang opposition sa kanya. Walang kontra. At hindi rin pwede makialam sa ang First Lady kasi ang pinag-usapan naman doon batas eh. Ito leadership kasi kailangan dito eh. Marami kayo mamandong tao eh. Ito na lang, obserbahan nyo yung departure honor na ginawa kay Bongbong Marcos. Papunta yata ng Vietnam at kasama ang First Lady. Tingnan mo yung asta niya. Para siyang ordinaryong asawa ng ordinaryong mamayang Pilipino. Diretso siya, tapos nakakatawa eh. Para siyang parang bata or yung ordinary citizen siya. Na siyang First Lady. Dapat umasa siya bilang First Lady. Kung galit siya kay Vice President Sara, kung galit siya, di magkunwari ka para sa publiko. Kailangan yun eh. Para hindi mo sirain yung presidente. Akala mo ikaw yung nakalawang doon? Hindi. Nawalang hiya yung asawa mo. Nawalang hiya yung presidente sa kagagawan mo. Ang solusyon na nakita ko dito sa mag-asawang ito, the first family, kung mahal ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang bayan, temporary maghiwalay muna sila para makapokus siya sa gusto niya. Hindi siya nakakapokus eh. Kasi may kurot
Lagi sa likod. Up. Sandali lang. Up. Oh. So, ibig sabihin, hindi siya makaporma talaga. Yun yung problema ng bayan natin. Kinalala natin, pero iba naman yung nag-iisip. Nakuha na rin ako. Although, dati, nagtitimpi ako at inaasahan ko pa rin yung mga minimiti ng ating Pangulo. Pero hindi na pala darating yun. Hindi na pala darating. Pero hintayin lang natin ang June. Yung third show na ba yan o second show na? Kasi ang first show na yung pag-upo. Tapos yung first 1 year, second show na. So third show na. So, pero mga kabanggard, pero mga kabanggard ko, Vanguard of Democracy, ay yung inaasahan natin na gagawing suporta sa atin nationwide, buong Pilipino, na matulungan natin ang ating kababayan. Ang nasabi ko noon at nasabi sa akin hanggang March na lang. Siguro before end of March, yun na yung pinali natin na wala na talagang pag-asa. So magkaisa tayo. Kung sinasabi ninyo mga commanders in the area, now we have more or less 6 million members. Magkaisa muna uli tayo para sa pagbagsak ng ating Pangulo. Kasi lalo tayo nalulugmok sa putikan eh. Pagkaisa tayo na palitan ang ating Pangulo. People's move. Magkaisa tayo. Kung si President Irap nag-withdraw sa pamamagitan ng Ilog Pasig, si Marcos Sr. sa pamamagitan ng chopper, bring me to Paway, Ilocos Norte. Amerikano yung pilot. Doon dinala sa Hawaii. Ang pagkain niya, Hawaii. Ayun, sa Hawaii dinala. So, gano'n na nangyari. So, pagantay tayo, itong last suna, itong third suna, kung wala talaga, magkaisa tayo, palitan talaga ang ating Pangulo. Kasi lalo tayong malugmok sa putikan dahil wala nang kontrol ang ating gobyerno. Sa corruption, wala na tumututok. Wala. Ewan ko, hindi ko narinig kung anong ahensya na talagang may gumagawa. Siguro yung routine na function, yun lang yun.
Yung papasok ng alas 8, uuwi ng alas 5. Yung trabaho sa opisina, o hindi natapos, di bukas. Parang ganun ang basa ko eh. So, kumbaga, walang extra effort. Walang extra effort para gumanda ang ating bayan. Yun lang mga kasama. Sana magkaisa tayo after third suna kung wala pa rin laman ang mga sinasabi. Yun na lang, magkaisa para sa ating bayan.